Paano kung lahat ng ang iyong naisip tungkol sa kaharian ng Diyos, hindi kumpleto ay madidi? Paano kung hindi ito isang lugar na balang araw ay mararating mo? Ngunit isang realidad kung saan maaari ka ng mabuhay. Karamihan sa mga tao ay naririnig ang pariralang kaharian ng Diyos at agad na maiisip ang langot, isang malayong lugar. Makakamit lamang pagkamatay ang ginintuang daan at kapayapaan, isang gantimpala sa hinaharap. Pero nang binanggit ni Jesus ang kaharian ng Diyos, hindi ito malayo. Itinuro niya ang isang bagay na malapit, isang bagay na naroon, isang bagay na gumagalaw na, at ang nakakagulat dito ay ito. Marami ang nag-akala na naintindihan na nila ito. Ganap na hindi natamaan ang target, sa videong ito ay matutuklasan natin kung ano ang kaharian ng Diyos ayon sa kasulatan at kung bakit ang maling pag-unawa rito ay pagsasayang sa buhay na ibinigay ni Jesus, manatili sa akin. Dahil sa huli, hindi mo lang mas mauunawaan ng imperyo. Iba ang makikita mo sa pang-araw-araw mong buhay. Una, ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang iisang lugar, ngunit isang realidad niya. Kapag naisip mo ang isang kaharian, isipin ang isang teritoryo, isang bansa na may mga hangganan, ginamumunuan ng isang hari. Ngunit binaligtad ni Jesus ang ideyang ito. Sa Lucas Kabanata 17, mga bersikulo 20 hanggang 21, tinanong ng mga Pariseyo si Jesus, kailan darating ang kaharian ng Diyos? Nagulat siya sa sagot na, hindi darating ang kaharian ng Diyos ng ganoon. Maaring maobserbahan nito ng isa. Hindi sasabihin ng isa, tingnan mo, narito na o naroon na. Sapagkat narito, ang kaharian ng Diyos ay nasa gitna ninyo. Binabago ng mga salitang ito ang lahat. Ang kaharian ng Diyos ay hindi pangunahing usapin ng lugar. Ngunit ang antunit, dito nagahari ang Diyos. Isipin mo yun ang ganon. May hangganan ang mga bansa, ngunit ang iisang kaharian ay nasa lahat na kumikilala sa otoridad ng hari. Kaya ang kaharian ng Diyos ay hindi. Limitado ito sa namin. Nasa lahat ng dakoy tulayo, kung saan tinatanggap ang pamamahala ng Diyos. Nagsisimula sa puso ng tao. Ibig sabihin yun, hindi ito tungkol sa heograpiya, kundi tungkol sa otoridad. Hindi ito tungkol sa kung nasaan ka, kundi kung sino ang nanamahala sa buhay mo. Kaya naman, sinimulan ni Jesus ang kanyang ministeryo sa mga salita sa Marcos, Kabanata 1, Talata 15. Natupad na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Magsisi at maniwala sa Ebanghelyo. Abot ka mare. Ang imperyo ay hindi dumating sa malayong hinaharap. Lumitaw na ito sa pamamagitan niya. Pangalawa, ang kaharian ng Diyos ay nakatago, hindi halata. Kapag ang kaharian ng Diyos ay totoo, bakit kakaunti lang ang nakakakita nito kung ganun? Dahil hindi ito gaya ng inaasahan nila. Sa Lucas Kabanata 13, bersikulo, sa Kabanata 18 hanggang 21, inihambing ni Jesus ang kaharian sa buto ng mustasa na maliit at sa pampaalsa na nakatago o ngunit unti-unting bumabago sa lahat ng nasa paligid nito. Hindi ito marahas o halatang imahe, tahimik, banayad at madaling mapansin. Yan ang mahalaga. Ang kaharian ng Diyos ay nagsisimula sa maliit. Isa pusong nagbago, isang desisyong magpatawad, isang sandali ng pagsuko, isang buhay na babalik sa Diyos. Mula sa labas ay maaring hindi ito mukhang kahanga-hanga, pero may isang malakas na bagay na nangyayari sa loob. Isipin ang sourdough sa NASA. Hindi mo man siya nakikitang gumagawa, pero kalaunan, binabago nito ang lahat. Ganyan din kapag nagsimulang maghari ang Diyos sa buhay mo. Nagsisimula ng magbago ang iyong mga iniisip. Magbabago ang iyong mga hanganin. Ang iyong mga kilos ay sumasalamin sa isang bagong bagay. Ang imperyo ay lumalago mula sa loob palabas. Kaya nga marami ang namiss si Jesus nung dumating siya. Naghahanap sila ng isang revolusyon pampolitika. Isang nakikitang trono ang gumawa ng agarang kumporta. Sa halip, kumuha sila ng isang mapagkumbabang guro, isang naglilingkod na hanya, isang tahimik na pagbababo. Dahil hindi ito ang inaasahan, tinanggihan siya. Pangatlo, debosyon ang kailangan sa kaharian ng Diyos, hindi katayuan. Maling akala na ang Reich ay para lang sa mga relihiyoso at mabubuti. Ang mga piling relihiyoso. Ngunit ang kabaliktaran ng itinuro ni Jesus. Sa Mateo Kabanata 18, bersikulo 3, sinabi niya, maliban na lang kung kayo'y magsisi at maging katulad ng maliliit na bata, hindi kayo kailanman makakapasok sa kaharian ng langit. Ang mga bata ay walang katayuan, ngunit may pagdepende. Ang pagpasok sa Reich ay hindi usapin dyan. Gaano karami ang alam mo, kung gaano kahusay ang iyong pag-uugali o panlabas na anyo. Ito ay ukol sa kababaang loob at debosyon. Sinabi ni Jesus sa Mateo 5:3. Ang maduka sa espiritu ay sa kaharian ng langit. Ito ay ang pagkilala sa pangangailangan sa harap ng Diyos.
Ang kaharian ay para sa mga nagsasabing, hindi ko kayang iligtas ang sarili ko, kailangan ko ang Diyos. Iiwan ko na ang kontrol, mahirap yan. Dahil gusto nating ng kontrol, nais nating magpasya sa ating buhay, magdesisyon ng tama't mali at maging malaya sa halip na sa kaharian ng Diyos. Gumagana ayon sa ibang prinsipyo. Ang Diyos ang hari, hindi tayo. At hindi ka maaaring magkaroon ng kaharian kung walang hari. Para makapasok sa imperyo, ibig sabihin nito ay pagbaba sa trono ng sariling buhay at pagluklok sa Diyos sa kanyang tamang lugar. Pang-apat, ang kaharian ng Diyos ay ngayon at hindi pa. Mas lumalalim ang mga bagay dito. Ang kaharian ng Diyos ay mayon at darating pa. Medyo nakakalito ito. Ipinakita ni Jesus ang kaharian sa pagpapagaling ng may sakit tulad sa Mateo 4:23. Sa pagpapalayas ng demonyo sa Lucas Kapitulo 11 versikulo 20 at sa kapatawaran ng mga kasalanan. Tulad sa Marcos Kabanatang 2 versikulo 5 hanggang 12, sa Lucas Kabanata 11 versikulo 20 sinabi niya, "Ngunit kung nagpapalayas ako ng demonyo gamit ang daliri ng Diyos, dumating na ang kaharian ng Diyos sa inyo." Kasabay nito, tinuruan ni Jesus ang mga alagad sa Mateo 6. "Dumating ang iyong kaharian, sundin ang loob mo, sa lupa para ng sa langit." Kapag naroon na ang imperyo, bakit pa ipagdarasal na dumating ito? Dahil tayo ay nabitag sa tensyon sa pagitan ng buhay kung ano ang nasimulan na at kung ano pang kailangan tapusin. Ang kaharian ng Diyos ay kasalukuyang pumapasok sa buhay, isang puso ang nabago. Ang kadiliman ay itinutulak pabalagsa pero hindi pa lubusang naibalik ang lahat sa dati. Mayroon pa rin kasalanan, pagdurusa at paggawasak. Ang kaharian ay lubusang mahahayag. Sa Apokalipsis Kabanata 21, sinasabi sa versikulo 4, "Napapahirin ng Diyos ang bawat luha at wala ng kamatayan, wala ng pagdadalamhati at wala ng iyakan." Ito ang katuparan ng imperyo sa hinahala. Kaya tayo nabubuhay sa realidad na ito. Nandito na ang imperyo. Pero di pa tapos at bilang mananampalataya, tinatawag tayong mamuhay sa kahariang ito habang hinihintay natin ang kapunuan nito. 5, binabago ng kaharian ng Diyos ang lahat ng bagay sa iyang pamumuhay. Kung ang kaharian ng Diyos ay totoo at narito na, kung gayon, dapat nitong hubogin ang iyong buhay ngayon. Nilinaw ito ni Jesus sa Mateo Kabanata 6, talata 33. Ngunit hanapin muna ang kaharian ng Diyos at katarungan niya. Kung magkakayo'y ibibigay ang lahat ng ito sa iyo. Ang kaharian ay hindi dapat dagdag lamang sa iyong buhay. Dapat itong maging prioridad. Binabago nito ang paraan ng iyong paggawa ng mga desisyon. Sa halip na magtanong, ano mo nagpaparangal sa Diyos? Binabago nito ang iyong relasyon imbis na magtanim ng galit, nagpapatawad ka dahil mahawain ng hari. Binabago nito ang layunin, imbis na sa sarili, mabuhay para sa mas dakilang bagay. Binabago nito ang iyang pagkakakilanlan, hindi ka na dumaan sa iyong nakaraan. Hindi ang iyong mali o opinyon ng iba ang tumutukoy sa iyo, kundi ang hari. Inilarawan ni Pablo ang kaharian sa Roma 14:17. Ang kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain at pag-inom, ngunit ang hustisya, kapayapaan at kagalakan sa Espiritu Santo. Yan ang hitsura nito. At tuwiran na matuwid sa harap ng Diyos buhay. Kapayapaan, panloob na katatagan kahit sa gitna ng kaguluhan at kagalakan. Isang bagay na mas malalim kaysa sa mga pangyari. Hindi lamang ito isang pag-asa sa hinaharap, ito ay isang kasalukuyang realidad. Ang kaharian ng Diyos ay inyan ang iniisip ng karamihan. Hindi ito isang lugar na mararating mo balang araw. Ito ay isang kasalukuyang realidad. Kung saan nagahari ang Diyos, ito ay isang nakatagong gawain na nagbabago mula sa loob. Ito ay isang buhay na nangangailangan ng debosyon. Ito ay isang pangako, lakapwa ngayon at sa hinaharap. At ito ay isang bagong paraan ng pamumuhay araw-araw. Ang tunay na tanong ay hindi nasaan ang Reich. Ang tunay na tanong ay, ang hari ang namamahala sa iyong buhay? Kahit nasaan ka man ngayon, nalilito sa pakikibaka o sa pakiramdam na malayo sa Diyos. Malapit pa rin ang imperyo, hindi mo naman kailangang ayusin muna ang lahat. Hindi mo kailangang maging perpekto, isang pusong handang magsabi lang ang kailangan. Panginoon, ikaw na ang bahala at kapag ginawa mo na, nagsisimula na magbago ang lahat. Marahil hindi lahat ng sabay-sabay, ngunit mamalalim, tunay at walang hanggan, malapit ng hari at inaanyayahang kanyang pumasok. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa iba't ang ganitong content. Salamat!